Sa kasalukuyang kaganapan naman noon, sa gabunang nabulungan ng higlikas na tiyuhin ni Raymond, agresibo nitong inatake ang kanyang mga kasama. "Ano bang ginagawa mo?" tanong ng isang gabunan. Mga kabagis, umpisahan ang paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Di ko alam. Di ko mapigilan ang aking sarili. Kontrolado ng higlikas ang aking katawan. Sagot ng gabunan na may bulong ng higlikas habang marahas nitong inaatake ang kanyang mga kasama. Nang magkaharap naman ang mga tiyuhin ni Raymond at ang mga imahe ni Goryong Tubig, wala silang napagpilian kundi kaharapin ang mga ito ng lakas sa lakas. At dahil naman sa mga peking imahe lang ang mga ito, hindi tumatalab sa mga ito ang kahit anong orasyon na kanilang binibitawan. Ngunit dahil sa nagtataglay ang mga tiyuhin ni Raymond ng malalakas na gamit, nagagawa ng mga itong pangibabawan ang mga imaheng yon ni Goryong Tubig. Ngunit kahit ganun na ang pangyayari, nahihirapan pa rin ang mga itong talunin ang mga yon, sapagkat sa tuwing nasusugatan nila ito, mabilis namang yung naghihilom na para bang wala man lang nangyayari. Subalit di nila tinatantana ng mga ito para lang tukuyin ang kahinaan ng mga yon. Sa bangga ang Raymond naman at Goryong Tubig, palitan ng orasyon, palitan ng atake, pag-aangin, paglagapak at pagsigaw para sa mas malakas na atake ang tanging naririnig. Dahil sa paglalaban ng abilidad ng apoy at ng tubig, halos mapuno ng usok ang buong paligid. Iho, kailangan mong mabasag ang kaliskis ng Bakunawa sa kanyang dibdib, dahil kung di mo ito magagawa, walang katapusang labanan ang magaganap sa pagitan ng pangkat natin at ni Goryong Tubig. Wika ni Hermes sa isipan ni Raymond habang nakikipagpalitan siya ng atake kay Goryo. Nang marinig yun ni Raymond, kaagaran niyang sinubukang saksakin sa dibdib si Goryong Tubig. Ngunit agad din naman nitong nasalag ang kanyang atake sa pamamagitan ng pagsalaga gamit ang kanyang kamay na may makakapal na kaliskis. Kasabay noon ang buong lakas niyang pagkalmot kay Raymond. Mabilis naman na umatras noon si Raymond, kasabay ng pagbibitaw niya ng mga pamparusang orasyon. Pero sadyang napakakapal ng bakod ni Goryong Tubig sa katawan, dahil di man lang tumatalab dito ang mga orasyon ni Raymond. Hanggang sa lumundag na noon si Goryong Tubig habang nakaamba ang matatalas nitong kuko. Pagsalag dun ni Raymond, halos dumiklap ang kanyang katana nang tumama dito ang matatalas na kuko ni Goryong Tubig. Ngunit ilang sandali lang, biglang napalood si Raymond sa lupa nang maramdaman niya ang kung anong bagay na tumutusok sa kanyang likuran. Ang buntot ni Goryong Tubig na mabilisang naglabas ng makamandag na likido. "Katapusan mo na! Katapusan mo na, binata!" Masayang wika ni Goryong Tubig. Ngunit ilang segundo lang ay nagulat si Goryong Tubig nang muling makatayo si Raymond. Inuusal niya noon ang kidlat ni Metatron kasabay ng abilidad ng mutya ng apoy upang sunugin sa kanyang katawan ang kumakalat na kamandag o lason. "Dalawang beses mo nang ginagamit ang kidlat ni Metatron, binata. Saan mo ba natutunan ang karunungan na yan?" Nagtatakang wika pa ni Goryong Tubig. "Sa isang tao lang naman. Ngunit di mo dapat pang malaman kung sino man. Salamat sa iyo. Nagawa ko ng paganahin ng karunungan ng kidlat. Isa kasi ito sa kailangan kong magawa bago ko magawang tanghanin ng karunungang ito." Sambit ni Raymond. Kasunod ng kanyang pag-uurasyon na halos takpan ni Goryong Tubig ang kanyang tenga nang ito ay kanyang marinig. Kasunod noon ang paglitaw sa harapan ni Raymond,
ng isang nagliliwanag na sibat. Sa mabilis na kilos ni Raymond, agad niya itong hinawakan kasabay ng kanyang pag-ikot para sa mas malakas niyang pagbato noon kay Goryong Tubig. Halos lahat ng nilalang na naroroon sa lugar ay natigilan nang maramdaman ng mga ito ang malakas na presensya ng sibat ni Atardar. At sa pagtama noon kay Goryong Tubig, tumarak yun sa kanyang dibdib kasabay ng pagkabasag ng kaliskis ng bakunawa. Dahil sa nangyari, ang mga kalaban noon ng kanyang mga tiyuhin at ni Dara, kasama ang hamong kontra sa mga peking imahe ni Goryong Tubig, ay naglaho na lamang sa paligid. Ang tanging naiwang bakas sa mga yon ay ang tubig na kumalat sa lupa na mabilisang natuyo. Samantalang si Goryong Tubig ay napaatungal na lamang habang unti-unting nababaklas ang kaanyuan nito. Makalipas ang ilang segundo, naiwang nakadukdok sa lupa si Goryong Tubig habang nagsusuka ng dugo. At sa mga aliporis naman nitong mga gabunan ay tanging iisa na lamang ang natira na kaagad din namang pinaslang ang kanyang sarili sa utos ng tiyuhing higlikas ni Raymond. At habang nakadukdok sa lupa si Goryong Tubig, pilit itong tumihaya habang nakatingin kay Raymond at nagsasabi ng, sa dinami-rami ng higlikas ng nakalaban ko, wala pa ni isang nakakapinsala sa akin ng ganito. Di ko pa nagagamit ang lahat ng kaalaman ko, pero nagawa mo na akong talunin. Di talaga nakatadhana sa akin na panghawakan ang abilidad ng aking kapatid na si Hermes. Salita nito sabay ubo ng dugo. Sa sinabing yun ni Goryong Tubig, napatitig siya sa katana at sa kanyang isipan, narinig niya na nagsalita si Hermes at sinabi nito na nakakatanda niyang kapatid si Goryong Tubig na hinakot ang lahat ng kaalaman pala patungong kadiliman. Nang naroon na silang lahat sa pwesto ni Raymond, si Dara at si Amores kasama ang mga kapatid nito na tiyuhin ni Raymond, pinagmasdan nila ang naghihinalong si Goryong Tubig. Makaraan ang ilang segundo, nagsalita si Amores ng, "Tapusin mo na yan, pamangkin. Baka makagawa pa ng milagro yan, makawala pa." Salita nito na kaagad namang sinunod ni Raymond. Ngunit sa paghakbang ni Raymond, bigla siyang natigilan. Nang bigla silang nakaramdam ng mga nakakagimbal na mga presensya sa magkakaibang dako, agad silang nagpalingalinganon sa paligid upang hanapin kung saan nanggagaling ang mga yun, habang nakahanda ang kanilang mga sandata. Kasabay noon ang pagliliwanag ng kwintas ni Dara. Mahal, narito sila, ang mga ruha. Salita ni Dara. Oo, tama ka, Iya. Ang mga ruha lang nagtatangan ng ganitong makapanindig na balahibong presensya. Ngayon pa ba sila sasabay? Kung kailan nagamit ko na halos ang aking kaalaman. Salita ni Amores na medyo gigil. Ngunit mas ikinabigla nila nang mapagtanto nila na wala na ang katawan ni Goryong Tubig sa kinahihigaan nito. Ang tanging naiwan na lamang doon ay ang mga bakas ng dugo na kumapit sa dahon ng mga natumbang mga damo. Kaya naman agad silang mabilis na naglibot sa paligid upang maghanap. Nagbabakas sakaling gumapang lamang yun papalayo, ngunit wala kahit anong bakas silang natagpuan.
Maya-maya pa, unti-unti nang nawawala ang presensya ng mga ruhas sa paligid. Masama ito. Nakuha nila ang katawan ni Goryong tubig. Bulong pa ni Dara sa kanyang isipan. Buo pa ang mutya ng tubig sa kanyang katawan. Dagdag pa niya. Nang tuluyan ng mabura ang presensya ng mga ruhas sa paligid, ikinakabahala na nila ang pagbabalik ng mga ito na baka kasama na si Goryo. Alam nilang ang mga alaga nitong mga gabunan ay nagawa nilang kunin. Ayon kay Amores, mas malakas na dihamak ang mga gabunang aliporis ni Goryong tubig kapag binasbasan nyo ng mga ruha para muling buhayin, sapagkat magiging amaranhig ang mga ito na taglay ang abilidad ng isang gabunan, at di rin tatabla ng pisikal na atake ang mga ito sapagkat bangkay na nga ang katawan ng mga yon. Nang masigurado na nilang wala na ang negatibong presensya sa kanilang baryo, dito na sila nagpasyang tunguhin ang tahanan ni Dara. Nang mga oras na yun, kasabay ng paglalaho ng presensya ng mga ruha, napansin din nila ang paglisan ng mga salot sa kanilang baryo. Ngunit nang sila'y nagbalak ng umuwi, biglang may isang nilalangang lumitaw mula sa damuhan. Kasabay noon ang pagtitig nito kay Dara habang nagbibitaw ng mabilisang orasyon. Matapos yung gawin ng nilalang, agad itong naglaho sa lugar. Maya-maya lamang ay biglang napaupo si Dara habang hawak ang kanyang dibdib. At sinabi nitong bigla na lang parang may kung anong malakas na tumibok sa kanyang dibdib na naglikha ng napakatinding sakit. Mahal? Salita ni Raymond nang mapansin niya ang nangyari kay Dara. Iha, anong nangyayari? Tanong naman ng mga tiyuhin ni Raymond. Parang may tumarak sa aking dibdib na kung anong sobrang sakit. Sagot ni Dara sa mga ito. Isang sumpang orasyon. Isang sumpang orasyon ang tumama sa iyo, iha. Masama ito. Sa tingin ko naman, di tatalab sa iyo ang kaliwang karunungan. Kaya nasisigurado kong mula sa kanan ng sumpang ibinato sa iyo ng nilalang na yon, alam kong isa siya sa mga ruwa. Kaya nasa mapanganib na sitwasyon ang buhay ng iyong asawa, pamangkin. Salita ni Amores. Paano? Anong gagawin natin, tiyo? Nababahala at nag-aalalang tugon ni Raymond. Kaya naming alisin ang orasyon na yan sa katawan niya, pamangkin. Subalit, maaari din niya yung ikamatay kapag nagkataon, sapagkat nagtatangan siya ng taliwas na abilidad sa aming kaalaman. Mas makakabuti kung mapapas lang natin ang nagbigay sa kanya ng sumpang orasyon na isa sa mahirap na hakbang na ating gagawin. Tugon ni Amores. Nang gabing yun, habang nasa tahanan na sila, tinignan ni Raymond ang dibdib ni Dara at nagulat siya sa kanyang nakita dahil nagkakaroon ng maiitim na ugat ang pinakadibdib ni Dara na unti-unting kumakalat. Sinusubukan niya itong pigilan gamit ang aral ng satura. Ngunit mas lumalala lang ang sitwasyon dahil maging si Dara ay naaapektuhan sa kanyang orasyon, kaya wala siyang nagawa kundi ang itigil ang kanyang ginagawa. Ganun din ang naging payo ng tiyuhin niya. Kaya naman, mahal, tatakan mo ang iyong sarili. Gagawa ako ng paraan para gumaling ka lamang. Kung kinakailangan kong isugal ang aking buhay, gagawin ko to para sa'yo. Wika ni Raymond kay Dara. Salamat. Salamat, mahal. Mahinang tugon ni Dara.
Makalipas ng ilang araw, parami na ng parami ang maitim na ugat na kumakalat sa katawan ni Dara. Maging ang kanyang gabay na si Iliana ay walang magawa sa kanyang sitwasyon sapagkat wala siyang alam sa ganoong klaseng karamdaman. Subalit isang gabi, habang natutulog silang mag-asawa, habang nasa sala ang mga tiyuhin ni Raymond na natutulog, bigla na lang napabangon si Raymond nang mapansin niya ang pagtayo ni Dara habang tulog. Maya-maya pa, naglakad ito papalabas ng kanilang silid. Kahit anong pigil dito ni Raymond, di niya ito mapigilan na para bang may mas malakas na puwersang humahatak dito papalabas ng kanilang tahanan, hanggang sa gisingin na ni Raymond ang mga tiyuhin niya para magpatulong. Ngunit kahit na 4 na silang pumipigil kay Dara, patuloy pa rin ito sa paghakbang papalabas ng kanilang tahanan, hanggang sa pwersahan na nitong buksan ang pintuan na nagdulot nga ng pagkasira ng panaranon, hanggang sa umabot sila sa labas ng kanilang tahanan. Pilit nilang pinipigilan si Dara upang ibalik sa loob ng kanilang bahay. "Mahal! Mahal! Gising! Anong nangyayari sa'yo, mahal?" salita ni Raymond habang inaalog-alog ang katawan ni Dara. Ngunit di ito nagigising, hanggang sa maya-maya lamang "Wala kayong magagawa kahit pigilan niyo ang aking bagong alaga." Uwi ka ng isang garalgal na tinig na isang lalaki. Nang lingunin ni na Raymond yun, nakita nila yun. Yun yung nagbigay ng sumpa kay Dara. Agad niya yung hinarap at ipinaubaya sa mga tiyuhin niya ang pagpigil kay Dara. Ngunit di nila talaga magawang pigilan si Dara dahil kapag gumagamit sila ng mga orasyon, nasusunog ang parte ng katawan ni Dara na hawak nila. Kaya pisikal na lakas ang gamit nila sa pagpigil dito. Ngunit, "Patayin mo silang lahat!" salita ng nilalang na nakatalukbong na isa nga sa mga ruha. Pagkawika nun, biglang huminto si Dara. At ilang segundo lang, bigla naman itong sumigaw. Sabay ng pag-aanyo nito bilang isang aswang, kasabay pa noon ang pagliwanag ng dignom na kanyang kwintas. Kasunod ng pag-aapoy ng kanyang mga mata at buhok na naglalagablab. Maya-maya pa, nilingon silang 4 ni Dara na may nanlilisik na mga mata. Mahal?" salita ni Raymond na may halong gulat. Maya-maya pa, hinugot na ni Dara mula sa kanyang sisidlan sa tagiliran ang kanyang mga karambit. At nang hagilapin naman ng mga tiyuhin ni Raymond ang nilalang na kumukontrol kay Dara, di na nila ito makita. Ngunit umalingaw-ngaw sa paligid ang tinig nito na naguutos kay Dara sa kung anong gagawin nito. Maya-maya pa, biglang umangil si Dara. Kasunod ng mabilisang pagsugod sa kanilang 4 nito, agad namang nagsalita si Raymond ng, "Mga tiyo, huwag niyo siyang sasaktan!" salita ni Raymond. Kaya nang marinig ng mga tiyuhin niya ang kanyang tuwan, walang isang ginawa ang mga yon kundi ang pagsalag at pag-ilag na lamang, hanggang sa balingan na ni Dara si Raymond. Paghataw nito sa kanya ng patalim nito, sinalag niya yon gamit ang katana. Ngunit dahil nga sa pagmamahal niya kay Dara, naging maluwag ang kanyang depensa. Kaya nagawang pangibabawan ni Dara ang lakas ni Raymond na nagdulot ng sugat sa kanyang mga braso. "Mahal, gumising ka!
Sigaw ni Raymond, ngunit tanging pag-angil lang ang tanging naging tugon sa kanya ni Dara.